Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, magsitayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata! Kumusta naman kayo ngayon? Handa na ba kayo para sa ating panibagong aralin? Dahil kayo ay handa na, suriin ko muna kung sino ang lumiban sa ating klase ngayon. Sabihing present kung ang iyong pangalan ay natawag. Naintindihan ba? Okay. Magaling at walang lumiban sa inyo ngayon. So narito ang ating mga alituntuning dapat sundin sa loob ng ating silid-aralan. Una, iwasan ang pakikipag-usap sa katabi. Pangalawa, makinig kapag nagsasalita ang guro sa harap. Pangatlo, magtaas ng kamay kung nais mong magsalita o tumayo. Naintindihan ba? Pang-apat, magkaroon ng magandang asal. Pang-lima, sumunod sa lahat ng patakaran sa klase. Naintindihan ba mga bata? Magaling. Balikan natin ang ating pinag-usapan noong nakarang araw. May nakaalala pa ba sa inyo kung ano ang ating tinalakay? Ano ang tinalakay natin kahapon, Ashley? Tama, sadyang naalala niyo pa ang ating tinalakay. Ngayon naman may gagawin tayo. Ang gagawin niyo lang ay tukuyin ang salitang binibigyang kahulugan ng bawat parirala at kumplituhin ang mga nawawalang letra sa patlang. Una, paglalapat ng kamay sa noo ng nakakatanda bilang tanda ng paggalang. Ano kaya ito? Tama, pagmamano. Pangalawa, iba pang tawag sa kamag-anak o kadugo. Ano kaya ito? Kadugo. Tama. Pangatlo, paghirap ng walang hinihinging kapalit. Tama, sakripisyo. Pang-apat, pagiging mapag-alaga at maaalahanin. Ano ang sagot nito? Mapag-aruga. Tama. At panghuli, mga taong isinilang na at namumuhay sa iisang panahon. Ano ito? Tama. Henerasyon. Base sa ating ginawa, ano sa tingin niyo ang ating tatalakayin ngayon? Tama. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang tungkol sa ang matatanda sa buhay Pilipino. Isa itong sanaysay. Ngayon, babasahin ko muna ang sanaysay tungkol sa ang matatanda sa buhay Pilipino ni Ryan Oquiza. Makinig kayo ng mabuti upang masagutan niyo ang mga sumusunod na tanong. Naintindihan ba? Magaling. Ang matatanda sa buhay Pilipino ni Ryan Oquiza. Bakit nga ba magalang ang mga Pilipino sa mga nakatatanda? Dahil ba ito sa natural na pagmamahal ng mga Pilipino sa kanilang kapamilya? O kaya ba ito sa rason na binibigyan ng respeto ang mga matatanda dahil sa kanilang mga ginawa para sa pamilya? Kahit ano pa ang pagtingin sa diskusyong ito, ay makikita ang paggalang sa mga nakatatanda ay isang kaugalian hindi kailanmay namamatay sa bayang Pilipino. Ayon sa panimulang talata, tungkol saan kaya ang sanaysay? Tama! Ang sanaysay ay tungkol sa paggalang sa mga nakatatanda. Maaari niyo bang basahin ang pangalawang pangungusap? Ano nga ba ang mga paraan ng paggalang sa mga matatanda? Maaari itong gawin sa simpleng pagmamano sa mga lolo at lola kapag sila'y nakikita. Palagi itong ginagawa tuwing nagkakasama ang pamilya sa isang puok na kung saan naroroon ang mga nakatatanda. Kahit napakasimpleng gawin, ito ay maaaring magpakita ng pagmamahal at pagkatao ng Pinoy. Pwede ring gawin ang paggalang sa simpleng pagsabi ng po at opo tuwing may sasabihin sa kahit sinong matanda o tao na may nakatataas na posisyon.
Kaduguman o hindi, ay nilalagyan ng mga Pinoy ang kanilang pangungusap ng po at opo. Ito ay maririnig kahit saan sa Pilipinas sa bawat dulo ng kanilang nais sabihin dahil nagpapakita ito ng simpleng paggalang, simple man. Sa huli, maaari ring gawin ang pag-alaga sa mga matatanda sa buhay ng mga Pilipino. Pag matanda na ang kanilang mga kaanak at hindi na sila nagtatrabaho, pinapahalagahan ito ng halos lahat ng mga Pilipino kung ikukumpara sa ibang bansa sa Asia. Dahil talagang malapit ang mga patatanda sa puso ng mga Pilipino at pagkat lahat ay ginagawa pa rin para sa kanila hanggang sa mamatay sila. Maraming salamat. Maaari ka nang umupo. Ano-ano ang mga nabanggit na paraan ng paggalang sa nakatatanda? Okay? Tama. Pagmamano, pagsasabi ng po at opo, at pag-alaga sa mga matatanda. Magaling. Sino ang gustong bumasa sa pangatlong pangungusap? Okay? Okay, clear. Pakibasa. Kapag nasa tamang edad na ang mga nakababatang kaanak, sila naman ang mag-aalaga sa kanilang mga nakatatanda. Maghahanap sila ng trabaho upang tulungan ang kanilang sariling pamilya. Sa kontekstong pinansyal at kasama pa rin doon ang pagtulong sa kanilang mga magulang sa kanilang pang-araw-araw na mga gawain. Ginagawa ito bilang respeto sa lahat ng ginawa nila at sa kanilang sakripisyo upang magkaroon ng magandang buhay at kinabukasan ng kanilang pamilya. Ang mga gawaing nabanggit ay ilan lamang sa napakaraming gawaing Pinoy na nagpapakita ng malasakit sa nakatatanda. Maraming salamat. Maaari ka nang umupo. Ano-ano pang paraan ang nagpapakita ng malasakit sa nakatatanda? Okay? Tama. Naghahanap sila ng trabaho upang tulungan ang kanilang sariling pamilya sa kontekstong pinansyal at kasama pa rin doon ang pagtulong sa kanilang mga magulang sa kanilang pang-araw-araw na mga gawain. Magaling! Naway ang pagiging mapag-aruga ng nakararaming Pinoy sa nakatatanda ay maipasa at maipagpatuloy sa mga sumusunod na henerasyon nang sa gayoy maibigay ang nararapat na paggalang at pagkilala sa mga nakatatanda. Ipinapakita rin ito ang angking kabutihan ng mga Pilipino tungo sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga nakatatanda. At yun lang ang sanaysay tungkol sa ang matatanda sa buhay Pilipino ni Ryan Ukiza. Sa pagbasa ng isang sanaysay, mahalagang maorganisa ang mga impormasyon upang mas madali itong maunawaan. Isa sa mga mabisang paraan ay ang paggamit ng grapikong pantulong. Alam niyo ba kung ano ang mga grapikong pantulong? Hindi niyo alam? So ito ang mga halimbawa ng grapikong pantulong. Alam niyo ba kung ano ang grapikong pantulong? Ang grapikong pantulong o ang graphic organizer ay isang visual na representasyon ng mga ideya gaya ng mapa at diagram. Ito ay malikhaing pamamaraan ng pag-uorganisa ng mga impormasyon ukol sa paksa, kagaya lamang sa sanaysay tungkol sa ang matatanda sa buhay Pilipino ni Ryan Ukiza. Sino ang makapagbibigay sa akin ng halimbawa ng isang grapikong pantulong? Lira. Magaling. Ang isang halimbawa sa grapikong pantulong ay ang concept map. Ang concept map ay binubuo ng pangunahing konsepto at mga impormasyong tumutukoy rito. Nagpapakita ito ng mga tala ng mahalagang detalye para sa mas madaling pag-unawa ng konsepto. Ang ikalawa ay ang Venn diagram, na malinaw na nagpapalitaw ng pagkakatulad at pagkakaiba ng mga bagay.
Yun ang mga halimbawa ng grapikong pantulong or graphic organizer. Naintindihan ba? Ngayon, papangkatin natin ang ating mga sarili sa tatlong grupo. Ang gagawin nyo lang ay pumili ng isang grapikong organizer o grapikong pantulong na gagamitin ng bawat pangkat. Maaari itong concept map, Venn diagram o chart. Ilagay ang mga mahalagang ideya, impormasyon at paraan ng pagpapakita ng nasabing pagpapahalaga. Sa pangkat una, ang inyong paksa ay ang pagmamahal sa kalikasan. Ang gagawin nyo lang ay tukuyin nyo kung ano ang mga mahalagang ideya, impormasyon, at paraan ng pagpapakita sa nasabing pagpapahalaga. Paano nyo ba maipapakita ang pagmamahal sa kalikasan? Pangkat dalawa, ang paksa nyo ay ang paggalang sa magulang. At ang pangkat tatlo ay pagiging mabuting mag-aaral. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para maisagawan nyo ang inyong mga grapikong pantulong. At pagkatapos, ipapaliwanag ng bawat grupo ang inyong ginawa sa harap ng klase. Naintindihan ba? Maraming salamat sa inyong kooperasyon, mga bata. Sa kabuuan, ang tinalakay natin ay tungkol sa pag-oorganisa ng mga impormasyon sa tulong ng mga grapikong pantulong. Ano ang mga natutunan natin ngayon? Leo. Tama, maging magalang sa mga mas nakakatanda sa atin. Bakit mahalaga ang paggalang sa mga nakatatanda? Pearl. Tama, dahil sila ang pinagmulan ng karunungan, karanasan, at mabuting asal na dapat pamarisan ng mga kabataan. Bakit tayo gagamit ng grapikong pantulong? Okay, Rix. Tama, dahil mahalagang maorganisa ang impormasyon upang mas madali itong maunawaan. Magaling at kayo ay nakikinig na mabuti kay teacher. Maaari ba kayong magbigay ng halimbawa ng isang grapikong pantulong? Okay, Kit. Magaling. Bigyan natin ang ating mga sarili ng 3 palakpak. Ngayon naman, may sasagutan tayo. Ang gagawin nyo lang ay piliin ang tamang sagot sa kahon at isulat sa sagutang papel. Kumuha kayo ng papel at ballpen nyo at sagutan ito. Tapos na ba ang lahat? Maaari nyo nang ipasa ang inyong mga papel sa harap. Maraming salamat. At ngayon, ito ang inyong takdang aralin. Ang inyong takdang aralin ay gumuhit sa papel ng isang sitwasyon na nagpapakita ng paggalang sa matatanda. Isulat sa ibaba ng inyong larawan ang maikling paliwanag kung bakit ito isang kaugaliang Pilipino. Naintindihan ba, mga bata? Magaling. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Sana may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Maraming salamat.